Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Mainit po sa loob ng kotse. Open tayo, we need some air, no? Baka mamatay tayo dito. So mga kababayan, pag-uusapan natin, ito na naman po si Trillanes. Simula na. Ito na ang rigidon ng pagsasampa ng kaso. Ito na ang mga dilawan at kakampings. Tatakbo na sila sa ombudsman, no? Kasi may bago na po tayong ombudsman. At ganun din po mga kababayan, meron na naman pong sinabi si Trillanes dito kay Sara Duterte. Itong si Sara Duterte ay isang mangga. Manang-mana lang kay Amy Marcos. Mga mangga. Yung isa may manggang nakakabit. Yung isa, mangga gamit. At si Trillanes, sabi ko nga kanina, yan na, simula na ng rigidon ng pagpasa ng mga kaso sa ombudsman. Hihilahin niya po si Bongo sa ombudsman. Pananagutin niya sa kasong plunder. Ay, okay yan mga kababayan. Itong si Checkwang Bongo, okay? Malalaman natin ang katarantaduhan mo, Bongo. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito pong sinabi ni Sunny Trillanes sa inyong tokmol na BP Sara Duterte, Pusit Carpio. Ito pong nangyari dito sa September 21, failed coup attempt laban sa ating Pangulong Marcos. Totoo po yan. Sinabi po ni General Browner, may kumausap po daw sa kanya na kung maaari magbitaw ng suporta sa Pangulo at sumama sa pagtitake over ng administrasyon para maiupo po si Sara Duterte. Mabuti na lang si AFP Chief General Browner, sabi niya, as long as I'm the AFP Chief of this institution, walang mangyayaring kudita. Saludo po sir. Ngayon, ano pa ang nadiskubre ni Trillanes kay Sara Duterte? Politiko. Para palitan si Marcos, Sara Duterte ginagamit ang sakit ng ama para sa September 21 rally. Hirap tagalugin, English kasi. Para palitan si Marcos, Sara Duterte using dad's illness to fuel September 21 rally. Yan po yung isa sa mga napag-alaman ni Sunny Trillanes. Totoo naman po. Hindi po in good terms ang mag-ama na to. Malaki po ang galit ng inyong tokmol na vice presidente sa kanyang ama. Yung sinasabi niyang nagkaayos na sila, I don't believe it. I don't believe it. Heartless po itong babae na to. Inamin niya nung kinakastigo niya dati si Trillanes. My mom told me that I am heartless. Sinabi niya rin, inamin niya, I don't have feelings anymore. Hindi na po siya nakakaramdam ng tuwa, galit. Yung emotions niya, wala po yan, fake po yan. Naging tuod na po ang babaeng ito. Bakit? Kasi kung hindi niya makuha ang gusto niya, magwawalwal. Kaya ngayon, ginagamit niya na ang sambayan ng Pilipino para makuha ang gusto niya na maiupo siya sa Malacanang. Gusto niya pong maghiganti. Hindi po mangyayari yan. This is the only thing that you are going against the Filipino people. You are not for the Filipino people, you are not for the Philippines, but you are pro-China. Galit na siguro ang China. Bakit hindi mo ma-divide ang mga Pilipino? Bakit kayo lang mga Duterte minions ang nagdi-divide, nag-aaway-away pa kayo? Oo nga naman, nag-aaway-away kayo, no? Punta tayo kay Trillanes. Ito po, former Senator Antonio Trillanes said, Sara Tokmol Duterte use her father, former Digong, illness, yung sakit daw, ginagamit niya yung sakit ng tatay niya to fan para daw po pag-alabin ang sunog nung September 21. Biro niyo, papunta-punta pa daw siya ng Japan. Para nga naman heroic, dramatic. Oy, Sara, okay na, natanggal na namin. Lilipad siyang Japan, kokoronahan siya, para siyang prinsesa, magiging queen. Utot mo. Diba? Ayan, sabi ni Trillanes, manggagamit yan. Biruin mo, yung tatay niya may sakit daw.
Oo, bumulagta daw dun sa sahig, 'di ba? Sabi niya bago siya pumunta ng Japan, bumulagta daw sa sahig. Ayun, hindi nasikaso. Yung pala walang ganon. Sinungaling. Sinabi rin ng mga medical officers, wala po nang ganyang nangyaring himatayan sa sahig. Kathang isip, 'di ba? I planted evidence. Si Sara Duterte ay planted a story. Oh, 'di ba mahilig siya sa ghost o ghost story? Yan. Ha? In an interview with broadcast journalist Pinky Webb, Sonny Trillanes said that he has information that the motion of the former president to postpone the confirmation of charges on and the September 21 rally were connected. Oh, konektado pala mga kababayan, ha? Quote, based on the information we were getting at the camp of the Dutertes, they were given the information that Sara will be installed as president during the September 21 rally. They were so confident that she will be in power soon. That's why they wanted to delay the proceedings. So they come up with that cognitive decline. Oh, alibay po. The other assertion is that Duterte suffered from a few bouts of whatever is painting or whatever, yun daw pagkahimatay, pagkaano, whatever, no? Magaling silang magdrama mga kababayan eh. I think that was made to draw sympathy from their political base and riled them up and tried to project that is being treated inhumanely as a basis for their interim release request. O, diba? Siyempre, maaawa ngayon yung mga tao. Kinakawawa nyo si Digong. Mga walang awa kayo. Lusubin ang Malacanang. Eh, wala po naniwala. Iba po ang nasunog. Gusto nga nilang sunugin yung Malacanang eh. Ano ang nasunog? Yung Davao City. 'Di ba? Yung isa pang vlogger nila na nandyan yata sa ibang bansa. Sabi niya, inuudyo kanya, bakit kayo nandyan? Pumunta kayo na Malacanang. Oh, yun, ano nangyari? Sunog ang Davao City. The former senator said the plans to oust the administration of President Marcos had been planned that early because around that time, the controversy surrounding the flood control mess was already there. And they were just fanning the flames. Kaya nga, sinusugsugan ng gasolina ang apoy. Well, the plan of the Duterte camp is to fan the flames and sow chaos that will lead to a withdrawal of support for President Marcos. And therefore, by succession, the Vice President would assume. So that's the plan. Huling-huli, mga kababayan, no? But obviously, well, there is a great majority of the senior officers within the AFP who are not receptive to a succession by Sara Duterte primarily because she is pro-China. Ayun. Siguro kung hindi pro-China si Sara Duterte, malamang tanggal na si Pangulo. Oo. Trillanes also denied that he has visited or even tried to visit the former president. No, I was not part of that welfare check and I categorically state that I did not meet with Mr. Duterte and I was in The Hague. As for that investigation, I welcome that. I'm ready to attend the hearing. Oy, Robin Padilla! Ready naman pala ang harapin ka ni Trillanes, no? However, we can save everybody's time and energy by simply asking the Vice President, Sara Duterte, because she regularly talks to her father over the phone on whether or not I visited him in his detention room. So they can easily clarify all these questions through that. O, tama nga naman. Wala po. Saka pa paano gustong makita ba ni Digong si Trillanes? Eh, di ba papaluin niya nga ng mic yan eh. Eh di lalo sigurong baka lalong matuluyan si Digong. Makita niya pa lang yung mukha ni Trillanes. O di ba? Sino ang mangga? Huling-huli kayo. Ginagamit nyo lang talaga si Digong. Pati yung mga vlogger na nandyan, ginagamit nyo si Digong para pagkakitaan ninyo. Maawa naman kayo sa matanda. Puta, nakakulong na nga, ginagamit nyo pa rin. O baka naman, payag na payag si Digong para magmatter pa siya. O malapit-lapit ka na. O, malapit ka na. Malapit ka nang kunin ng tatay mo. Sino? Si Satanas. O now, tandaan ninyo, nag-meeting na naman ang mga ulalo. Meron daw silang gagawing October 12 rally. Mukhang talagang ito this time, mukhang planadong-planado mga kababayan. Kaya dapat, Pangulo, PNP, huwag kayong tutulog-tulog sa pansitan. Oy, General Browner, yung mga bata mo, baka nagkaanuhan na dyan, nagkaayos-ayos na. Ayaw naming mapalitan ng Pangulong Marcos. Ayaw namin ng mga magnanakaw, sinungaling, mamamatay taong leader ng bansa.
Kaya you protect the president at all costs. Okay? Now, punta naman tayo kay Bongo. Si Trillanes, hahablutin si Bongo sa Senado at ipupunta sa ombudsman papuntang kulungan. Politiko, plunder next. Trillanes to haul Bongo before ombudsman over family contracts. Yari ka, Bongo. Yang Christopher Lawrence Tesoro to Gogo na ano mo, company ninyo, yari kayo. Ha? Former Senator Antonio Trillanes revealed that he will file charges against Christopher Go over the alleged government contract awarded to the company owned by his father and brother. Ito po ang sabi ni Trillanes na tanong siya tungkol sa pagkakatalaga kay Ombudsman Boying Rimulya. He's the best candidate given the situation. Of course, he's no perfect candidate. Nobody is. Tama nga naman, walang perfectong tao, walang perfectong kandidato. Pero kailangan mo kasi ng ombudsman at this point na may gravitas. And he has displayed that na nung pinupurso niya yung mga highly confidential case na normally nag-hesitate yung mga Secretary of Justice, pero siya tinuloy niya, ginawa niya, and you'll have to give him credit for that at importanteng requisite yun for the job ahead as ombudsman. Correct. Citing Rimulya's experience, Trillanes said he can hit the ground running. Anong ipaprotest niya? Maraming kaso na nandyan na pending sa ombudsman. I agree. Kaya Boying, asikasuhin mo na. Siguro unahin mo muna yung kay Roque para lalong mawindang si Roque. Oo. I'll be filing next week yung mga impra scandal ni Bongo. Oy, Bongo, malapit-lapit na. Next week na pala. O, Friday na sa Pilipinas. O, 3 araw na lang, Bongo. Na yung 7 billion pesos na ibinigay niya, inaward niya sa kanyang tatay at kapatid. Trillanes noted that he filed the case last year, long before pumutok pa itong mga scam na ito ngayon sa infra projects. Naghahanap tayo ngayon, di ba? Ito yung mga contractor, sinasabi nila sino yung mga proponents nito. Sino yung nasa likod? Ito, diretso kamag-anak, tatay niya tsaka kapatid niya. First degree of consanguinity. Yan ang maliwanag na Pilipino sa plunder law. So si Bongo yan, I'll be filing that case. Correct. Patay na. Bongo. Ito na ang simula ng kalbaryo mo. Akala mo nakalusot kayo? Akala nyo sa loob ng 7 taon hayahayang buhay ninyo kay Martires. O ngayon, eto na. Sabi nga ni Dilima, may bago ng ombudsman. Asikasuhin na mabilis ang pagpapail ng kaso at investigasyon. Dahil si Ombudsman Martires dati ay naging tuta ni Digong. Ayan, lahat po ng mga katiwalian isinampa sa ombudsman laban sa mga Duterte minions at kay Duterte, hindi pinansin ng dating ombudsman. This is the right time. Strike while the iron is hot. Hilahin nyo si Bongo, hilahin nyo si Sara Duterte, hilahin nyo si Pulong. Lahat po sila mga kababayan and their minions na nagpasasa noong 2016 to 2022 of June. Pati po yung mga nakawani ng gobyerno na nandiyan pa hanggang ngayon. Yung mga nire-appoint. Trillanes, asikasuhin mo. Okay, so kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.